Yes, good morning everyone. Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, welcome back po sa ating gawain. So, the Word of God is Spirit and Life Ministry po sa aming founder ng the Word of God is Spirit and Life Ministry. Kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya lahat ng mga members. Good morning sa main branch, Cagayan de Oro, sa mapagpalang umaga po sa atin. At ganoon din sa Claveria, Anii, kay Pastor Jory Catarata ng Claveria, Anii, sa mapagpalang umaga si Pastor sa buong pamilya lahat ng mga members. Good morning. At ganoon din sa Claveria, Mat-I, kay Pastor Jory Catarata, isang mapagpalang umaga si Pastor sa buong pamilya lahat ng mga members. Good morning. At sa Cebu kay Pastora Say Pinote, sa mapagpalang umaga sa Pastora, sa buong pamilya lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry. Cebu, good morning. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ganun din sa Bohol, kay Pastor Chupiluyumo ng Bohol, isang mapagpalang umaga sa iyo, Pastor, sa buong pamilya lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry Bohol. Good morning. So, sa mapagpala once again, iniimbitahan ko po ang bawat na lagi po kayo nakatune in dito sa ating gawain sa YouTube channel and Facebook. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, good morning. So, once again, good morning po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Heavenly Father, we come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, miraculous ways in our life. Father, thank you for giving us strength, courage, understanding, wisdom. Holy Spirit, you're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa pagtuturo man ng buong katotohanan upang ang lahat na makatune in dito sa iyong gawain, sa YouTube, sa Facebook. Thank you, Father God, sa pagpapadala mo ng million viewers, subscriber, upang sila ay mailigtas sa pangalan ng Panginoong sa Kristo, upang sila ay super blessed, super victorious. Thank you, Father God. Heavenly Father, na ang aming mga kaaway hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labi para magsalita laban sa amin dahil ang aming katubiran ay mula sa Panginoon sa Kristo. Thank you, Father God, sa anointing to impart to me, to your servant, to destroy all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirits, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety, mga spirito ng sakit, I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sakit sa ulo, sakit sa mata, cataract, sakit sa vertigo, sakit sa cancer, diabetic, ubusipon lagnat, sakit sa kidney failure, sakit sa high blood, sakit sa stroke, sakit sa puso, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sakit sa likod, sa mga kasukasuan, sa mga arthritis, rheuma, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Inuutusan ko kayo na lumayas kayo sa mga tao ng Diyos. Go back to the Hades na yung pinanggalingan your defeated enemies 2,000 years ago ang nakalipas. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siya nag-alay, nagpatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Ang mga tao ng Diyos ay complete healing ang nakamtan. From head to foot is normal ang function ng kanilang mga pangangatawan right now, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat naman sa complete healing. From head to foot is normal ang function ng mga anak right now, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor is in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Lord, sa galing sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Disclaimer po tayo. Narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos, upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang financial, pagpapalang spiritual, at pagpapalang emotional.
So, good morning once again. Good morning po sa ating million viewers, kay Doña Chona Pagalan. Kumusta ka, Doña? So, good morning po sa ating lahat. Once again, I'm Pastor Vivian Nasardo, the Word of God is Spirit and Life Ministry, San Isidro Moms, Cabuyao. So, ano yung ating pag-uusapan ngayon? Ngayong oras na to. So, sinasabi dito sa Biblia, sa anong paraan nauugnay ang idea ng kasiyahan sa idea ng kaligtasan. So ito yung ating pag-uusapan ngayon. Sa anong paraan maiuugnay ang idea ng kasiyahan sa idea ng kaligtasan. So ito yung sinasabi, ang pag-uugnay ng idea ng kasiyahan at sa konsepto ng kaligtasan sa loob ng isang moral at spiritual na balangkas ay maaaring maging komplikado dahil sa nangangailangan ito ng pangunawa kung paano lumapit ang iba't ibang mga gawaing pangreliyon at ang ibang sinasabi dito ang konsepto. Gayunpaman, tuklasin natin kung paano maiugnay ng ilang mga pananaw, particular na sa loob ng Kristiyano, ang mga paghahanap ng kasiyahan sa mga moral na aral at kaligtasan. So ito yung ating pag-uusapan, sa anong paraan maiugnay ang idea ng kasiyahan at ang idea ng kaligtasan. So unang moral na aral na matatagpuan natin sa salita ng Panginoon, sinasabi dito mga aral sa kasayahan at moral. So katamtaman at kasayahan, so sinasabi dito, so ito ang konsepto ng pag-moderate ay madalas na nauugnay sa paghahanap ng kasayahan sa maraming mga turo sa Kristiyano. Kaya nga ito yung paghahanap ng kasiyahan, ang diin ay ang pagtamasa ng kasayahan sa buhay, sa balanse at responsibleng paraan na ayon ito sa idea ng pagpili sa sarili at pagpipigil, mga virtue na naghihikayat sa mga mananampalataya na umiwas sa pagmamalabis or mga kalayawan. So kaya nga sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, sinasabi sa banal na kasulatan, may karapatan akong gumawa ng anuman, sabi mo, ngunit hindi lahat pakikinabangan. May karapatan akong gawin ng anuman, ngunit hindi ako madadaanan ng anuman. So kaya nga ito yung salita ng Panginoon na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, na ito yung sinasabi na ang isang pahayag na ginagawa ng ilang mga mananampalataya upang bigyang katuwiran ng kanilang mga aksyon. Kaya nga inaangkin nila ang kanilang kalayaan na gawin ang anumang gusto nila. Posibleng kabilang ang mga aktibidad na hindi matuwid o sa moral or spiritual na kapakipakinabang. Tumugon si Paul sa pamamagitan ng pagkilala ng kanilang kalayaan, ngunit itinatampok din ito ang kalagahan ng pagkilos sa mga paraan na talagang kapakipakinabang at hindi pinapayagan ang kanilang sarili na kontrolin ng kanilang mga pagnanasa or kilos. So kaya ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na nagsisilbing isang paalala na habang ang mga mananampalataya ang may kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kalayaang yun ay hindi dapat gamitin bilang dahilan para masangkot na mga nakakapinsala o makasalanang pag-uugali. So binibigyan din ito ang pangangailangang pagpigil sa sarili at gumawa ng mga pagpili na naaayon sa kalooban ng Diyos at nagtataguyod ng kapakanan ng sarili at ng iba. So kaya nga ito yung pag-iwas sa pinsala. So dapat makaiwas tayo sa mga mapagpinsalang gawain. Ang paghahanap ng kasiyahan ay hindi dapat tumantong sa pinsala o sa sarili o sa iba. Ang moral na aralin ay madalas na umiikot sa paggawa ng mga pagpipilian na nagtataguyod ng kagalingan at maiwasan ang magdulot ng pinsala. Kaya nga sinasabi dito sa Romans 14 verse 15,
Romans 14 verse 15. Kung ang iyong kapatid ay nababagabag dahil sa iyong kinakain, hindi ka na kumikilos sa pag-ibig. Huwag mong sa pamamagitan ng iyong pagkain ay sirain ng isang tao para kanino si Kristo ay namatay. So iyan ang katotohanan na sinasabi dito, na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang talatang ito ay nagbibigay din ng kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mga damdamin at paniniwala ng iba sa mga bagay na may personal na paniniwala. Pinapayuhan ito ang mga mananampalataya na huwag hayaang magdulot ng pagkabalisa o pagkakabahabahagi sa kapwa Kristiyano ang kanilang mga aksyon, kahit na pinahihintulutan. Ang pangunahing tema ng talatang ito ay ang pag-una sa pag-ibig at pagkakaisa sa loob ng pamayan ng Kristiyano, kahit na nakikitungo sa magkakaibang mga opinyon sa mga di mahalagang bagay. So yan yung sinasabi na kailangan natin na pag-iwas sa pinsala. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. So ano pa yung sinasabi sa anong paraan ay iugnay ang idea ng kasiyahan at sa idea ng kaligtasan. Kasiyahan at kaligtasan, ito ay temporal versus walang hanggang kasiyahan. So yung temporary kasiyahan kaysa sa versus sa walang hanggang kasiyahan. So kaya ito yung ang Kristiyano ay madalas na nakikilala sa pagitan ng pansamantala, makalupang kasayahan at walang hanggang spiritual na kasayahan. So yung mga mapansamantalang kaligayahan, ito yung makalupang kasayahan. Ngunit ang walang hanggang kaligayahan, ito'y nagmumula sa espiritual na kasiyahan. Ang paghangad ng walang hanggang kasiyahan tulad ng isang malapit na ugnayan sa Diyos at ang pangako ng kaligtasan ay pinakamahalaga at pinahalagahan kaysa panandaliang makamundong kasiyahan. So kaya nga dapat ang manatili sa atin yung walang hanggang kasiyahan na nagmumula sa kasayahan sa paghahangad ng walang hanggang kasiyahan mula sa ugnayan natin sa Diyos na ito'y pinangako ng kaligtasan. Ito yung pinapahalagahan natin bilang mga Kristiyano na magbibigay sa atin ng kasiyahan at kaligtasan sa pamamagitan ng walang hanggang kasiyahan na binibigay ng Diyos sa atin. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan, kaya nga sinasabi niya rito, ang walang hanggang kasiyahan ay yung nagmumula sa kalangitan ng ating dinidesire. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 6 verse 19, sabi niya rito, huwag kayong mag-imbak para sa iyong sariling mga kayamanan sa lupa, kung saan ang mga gamo-gamo at mga insekto ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay pumapasok at nagnanakaw. Verse 20, Mateo 6 verse 20. Ngunit mag-imbak para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang mga gamo-gamo at ang mga insekto ay hindi sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi naghuhukay at nagnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So pinapahalagahan dito na dapat tayo'y looking to Jesus, yung ating tema dito na sinasabi kung gusto natin na punong-puno ng kasiyahan at kaligtasan, dapat ang unahin natin, prioridad natin yung kayamanan na bumula sa langit. Kaya nga sinasabi dito, ito'y nagtuturo sa atin ang Panginoong Jesucristo tungkol sa kalagahan ng pag-uuna na espiritual at walang hanggang mga bagay kaysa mga material na pag-aari. Hinihikayat tayo nito bilang mga mananampalataya, huwag tumuon lamang sa pag-iipon ng kayamanan o ari-arian sa lupa. Dahil ang mga bagay na ito ay pansamantala at panandaliang mabubulok, pagnanakaw at pagkawala. Sa halip, pinihimok tayo ng Panginoong Jesucristo na mamuhunan sa espiritual na mga kayamanan at sa mabubuting gawa na namamalaging halaga at nakaimbak sa langit. Ito yung pangunahing mensahe ay ang puso at ang mga prioridad ng isang tao ay natural na susunod kung saan ang kanilang mga pamumuhunan at nakapokus ay namamalagi lamang sa salita ng Panginoon.
So yan yung sinasabi na huwag tayong mag-imbak sa kayamanan dito sa libutan sapagkat ang mga kayamanan na sa libutan ay pansamantala lamang. Ngunit ang salita ng Diyos na tayo namuhunan sa pagnilay-nilay, pagbulay-bulay na magandang balita, ito'y tunay na kayamanan na binibigay ng Diyos sa atin na kailanman dumating man yung mga unos sa buhay natin, salita ng Diyos yung ating pinangahawakan. Salita ng Diyos yung ating ibinabato sa mga unos na dumarating sa buhay bilang mananampalataya sa Diyos. So yan ang kayamanan na binibigay ng Diyos sa atin na salita ng Panginoon yung nangingibabaw sa bawat puso natin na ito yung prioridad natin bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na hindi mananakaw. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ngunit yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga paningin, ito'y panandalian lamang tulad ng mga ari-arian, mga bahay, lupa, mga sasakyan, at mga kayamanan. Dahil kung ito ang kayamanan, ang sinasabi nila na magbibigay ng kaligayahan o kapayapaan, bakit maraming mayayaman na namamatay sa sakit? So kung sila ay yung kayamanan nila ang magpapagaling sa kanila, bakit hindi napagaling sila ng kanilang yaman? So kaya yan ang katotohanan na kapag tayo bilang mga anak ng Diyos, salita ng Diyos ang ating tunay na kayamanan. Sapagkat dumating ang unos, salita ng Panginoon yung ating pangahawakan. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan sa anong mga paraan na uugnay ang idea ng kasiyahan at ang idea ng kaligtasan. So kaya yan yung una, na tayo ay sinasabi dito na mga aral at kasiyahan mula sa Panginoong Jesucristo. Yung tamang aral na binibigay sa atin, ito'y nagbibigay sa atin ng kasiyahan at kaligtasan. So pinapahalagahan dito yung moral na aral, kaya nga sinasabi yung kagalakan sa presensya ng Diyos, joy in God's presence. So kaya ito yung sinasabi, ang kaligtasan ay madalas na nauugnay sa paghahanap ng tunay na kagalakan at katuparan sa malalim na konteksto ng Diyos. Connection natin sa Diyos, ang kasayahan ng mundong ito ay nakikita hindi sapat kung ihahambing sa kagalakan na nararanasan natin sa presensya ng Diyos. So kaya nga sinasabi niya sa Psalm 16 verse 11, ipagkilala mo sa akin ang landas ng buhay, pupunuin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan na walang hanggang kasiyahan sa iyong kanang kamay. So kaya nga itong talatang ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang pagmuni-muni sa presensya ng Diyos at ang mga pagpapala ng pagiging kasama niya. Binabanggit nito ang patnubay at direksyon na binibigay ng Diyos na humahantong sa isang landas ng buhay. Ang kagalakan at kasiyahan binabanggit sa talata ay nakikita bilang mga kaloob na nagmumula sa pagiging malapit sa Diyos. So yan ang tunay na kagalakan at kasiyahan sa presensya ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan na ito yung tunay na kagalakan na walang hanggan na binibigay sa atin na makikita bilang nagmumula sa pagiging malapit sa Diyos. So kaya nga sinasabi dito, ito'y naglalaman ng context, koleksyon ng mga ng panalangin na ginagamit sa pagsamba ng mga mananampalataya at patuloy na naging mahalagang bahagi ng pagsamba para sa mga Kristiyano. Ang mga awit ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga tema kabilang ang papuri, panagoy, pasasalamat at mga pagpapahayag ng pananampalataya. So yan ang tunay na kaligtasan na sinasabi na sa anong paraan ay uugnay ang idea ng kasiyahan at ang idea ng kaligtasan. Number 3, moral aral, mga aral, moral na kaligtasan at kaligtasan, yung pagbabago at pagre-renew, transformation and renewal. Pagbabago at pagre-renew. Sabi dito, itinuturo bilang mga Kristiyano na ang kaligtasan ay nasasangkot sa pagbabago ng puso't isipan. Ang paghahanap ng kasayahan ay maaaring magbago sa isang paghahangad ng mga virtue na inaayon sa mga hangarin ng isang tao sa kalooban ng Diyos. So kaya nga sinasabi niya sa Romans 12 verse 2, huwag kayong umayon. Huwag kang umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Kung magkagayoy, masusubok mo at maaaprubahan
kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang mabuti, kalugod-lugod at perpektong kalooban. Sinasabi niya sa banal na kasulatan na sinasabi niya rito, ito hinihikayat sa atin na bilang mananampalataya na labanan ang pag-aampon ng mga pag-uugaling, nagpagpapahalaga at pag-uugaling ng mundo sa kanilang paligid. Sa halip, tinawag silang sumailalim sa pagbabago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng kanilang isipan. Ang pagbabagong ito ay nakikita bilang isang proseso kung saan iniayon ng mga mananampalataya ang kanilang mga iniisip at paniniwala sa kalooban ng Diyos na humahantong sa isang mas mahusay na pag-uunawa at pag-unawa sa kung ano ang mabuti at nakakalugod sa Diyos. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Romans 12 verse 2. Na kailangan wag tayong makiayon sa sanlibutan ito kung alam naman natin na mali ang ginagawa ng tao sa ating mga paligid. Dapat tayo ay wag tayong makipagsang-ayon, bagkus ipahayag natin ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Na sinasabi dito na ito'y magpapahalaga na dapat pahalagahan ang pagbabago na makikita bilang isang proseso kung saan iniayon ng mga mananampalataya ang kanilang iniisip, paniniwala sa kalooban ng Diyos na humahantong sa isang mas mahusay na pag-unawa at kung ano ang nakalulugod at nakabubuti para sa Diyos. Kung nakakalugod ba, kung nakakabuti ba sa Diyos ang ginagawa natin, ipagpatuloy natin. Ngunit kapag hindi nakakalugod sa Diyos, huwag nating hayaan na madala tayo ng unos. Kaya nga ito binibigyan din ng kalagahan ng isang panibagong kaisipan bilang pundasyon ng pagkilala at pamumuhay ayon sa layunin ng Diyos. Ito ay nagsasalita sa atin ng mga pattern ng pag-iisip, pananaw at saloobin na may mahalagang papel sa paghubog ng ating mga aksyon at desisyon. Kaya nga dapat manatili sa atin ang pagmamahal sa iba na ito'y nagpapakita. Kadalasan binibigyan din ng mga moral na aralin ang kahalagahan ng pagmamahal, pakikiramay, at pagiging hindi makasarili. Ang paghahanap ng kasayahan ay maaaring ihatid na sa mga gawang ng kabaitan at pagmamahal sa iba. Kaya nga sinasabi niya sa 1 Corinthians 13 verse 3, kung ibibigay ko ang lahat sa aking pag-aari sa mga dukha at ibigay ko ang aking katawan sa kahirapan upang ako'y magyabang, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong mapapala. Sabi ng Panginoon, gawin mo man ang lahat sa iyong kapatid ng kabaitan or anumang binibigay mo sa kapwa mo, kung walang pagmamahal, ibig sabihin, walang pag-iimbot na tumutulong ka. So kaya nga sa talatang ito binibigyan din na kahit ang isang gumagawa ng malaking sakripisyo at mga gawaing kawang gawa ng walang pagmamahal, ang mga pagkilos na iyon ay walang tunay na halaga at kahalagahan para sa Diyos. So kaya nga ang pag-ibig ay nilalarawan bilang isang sentral ng mahalagang virtue na nagbibigay kahulugan sa lahat ng iba pang mga aksyon. Kaya nga kung ikaw ay may pag-ibig, hindi mo kayang magmaninlang o hindi mo kayang magloko sa kapwa. Kung ikaw ay may pag-ibig, hindi mo kayang magnakaw sa kapwa. Kung ikaw ay may pag-ibig, hindi mo kayang makicommit ng adultery, fornication. So yan yung sinasabi, kung ikaw ay may pag-ibig, hindi mo kayang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Idolatry. Dahil ito yung sentro, ang pag-ibig. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi, ang nagpapatuloy upang ilarawan ang mga katangian ng pag-ibig ay mas detalyadong paraan. Ito ay nagsasabi na sinasabi dito, ang koneksyon sa pagitan ng kasiyahan at kaligtasan ng isang moral na konteksto ay nag-uugat sa ideas ng paghahanay ng mga hangarin ng isang tao na mas mataas sa mga halaga at walang hanggang kagalakan. Kaya nga ito'y nakikita bilang isang pagkakataon para sa personal na pag-unlad, pagpipigil sa sarili, at paghahangad ng mga virtue na sa huli ay nakakatulong sa isang makabuluhang ugnayan
sa banal na mga pangako. So yan ang katotohanan na mula sa Biblia na ipinahayag ngayon sa ating topic sa magandang balita sa anong mga paraan may uugnay ang idea ng kasiyahan at ang idea ng kaligtasan. Kaya nga sa pamamagitan ng tamang aral, ang aral at kasiyahan mula sa salita ng Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng kasayahan at kaligtasan. Unang aral, dapat yung aral mula sa Panginoong Jesucristo na magbibigay sa atin ng kasayahan. Yan ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Dahil ang kasiyahan at kaligtasan ay nagmumula lamang sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kagalakan sa presensya ng Diyos na tayo sa kabila ng mga dumarating na mga pagsubok sa buhay bilang mga Kristiyano, ang kagalakan na nararanasan ng bawat isa sapagkat ang presensya ng Diyos ay nararanasan natin sa kabila ng mga pagsubok sa sanlibutang ito. So yan yung sinasabi sa Biblia na ito yung pupunuin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan, sabi sa banal na kasulatan. So ano pa yung mga aral mula sa kaligtasan? So yan ang mahalaga na pinahayag ng magandang balita sa oras na to. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kaya nga maaari natin siyang papasukin, tanggapin natin sa ating buhay. Kung gusto nating maranasan natin ang idea ng kasayahan at ang idea ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pagpapasok natin sa ating Panginoong Jesucristo sa ating puso't isipan, natanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ikaw ay tamang relasyon sa Panginoon. Maari mo siyang papasukin sa pamamagitan lamang ng panalangin may pananampalataya, pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso. Hindi siya pumapansin sa panlabas na anyo. So ang nais niya na ikaw ay manampalataya sa Kanya at papasukin mo siya sa iyong buhay sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Papasukin mo siya, sundin mo ang panalangin ito. So, manalangin tayo. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Isus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aming mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon sa isasalita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos sapagkat pinapasok na natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Blessed morning po sa ating million viewers ay Adonia Sister Leonida Hagos. Isang mapagpalang umaga po sa atin. At good morning din sa kay Castillo. Nalimutan ko yung name, hindi ko na makita. So, good morning po sa ating lahat. So, blessed morning po sa lahat ng mga million viewers, subscriber po sa ating YouTube channel and Facebook. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Terry Ramos at So good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo po manalangin sa Ama. So, Heavenly Father, salamat sa magandang buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Father, nagpapasalamat kami sa mga pangako
na mahabang buhay at kasayasyang buhay sa pamamagitan ng konsepto ng kaligtasan ay pinagkakaloob mo sa bawat isa sa aming Ama. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, nakamtan namin ang kaligtasan at mahabang buhay at kasayasyang buhay dito sa sanlibutan. Salamat Ama sa biyayang kagalakan, kasiglahan, salamat sa kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin na yung mga anak dito sa sanlibutan. Salamat Ama sa mga aking mga kapatid, mga kamag-anak, mga magulang, mga anak. Salamat sa mga desire ng bawat isa sa kanila, mga kapatid sa pananampalataya. Ano man ang kanilang mga desire ng bawat puso nila, salamat Ama ay granted na sa bawat isa sa kanila. Salamat Ama sa pamamagitan ng pagpapahayag mo ng iyong magandang balita. Salamat Ama na laging nananatili sa bawat puso namin upang kami laging nagtatagumpay sa gabay ng Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin ng tamang landas upang kami ay walang pagkukulang sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng pangako mong mahabang buhay at kasayasyang buhay sa pamamagitan ng kaligtasan na ibinagkakaloob mo sa amin. Walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, pagpapalang physical, emotional na ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, ng mga pagpapalang siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala. Salamat Ama sa mga kapatid ko na sumusuport sa iyong mga gawain, sa lahat ng mga The Word of God, Spirit and Life Ministry. Thank you Father God sa mga kapatid na ginagamit mo to support your ministry. Thank you, Father God, sa thousandfold na pagpapalang ibinabalik mo ng sisik, liglig at umaapaw na pagpapalang protection, good health, long life, satisfying life, na wala ng silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ang pangako mo na mahabang buhay na kasiyasya. Salamat, Ama, na maligaya, punong-puno ng kapayapaan, kasiglahan ng bawat isa at lalong-lalo na ang proteksyon na anuman ang gawin ng bawat isa sa kanila, magtrabaho, magnegosyo, mag-travel at lahat ng mga tagatangkilik dito sa ating YouTube channel, Facebook. Salamat sa lahat ng mga viewers, anuman ang kanilang mga desire. Salamat Ama na granted na siksik, liglig at umaapaw ng pagpapalang ibinuhos mo sa kanila, mga financial na pagpapala, spiritual at physical na pagpapala. At salamat sa proteksyon sa lahat ng mga tagatangkilik at lahat ng mga sumusuport sa iyong gawain, Ama. Thank you, Father. Thousandfold na pagpapala ang pinagkakaloob mo sa bawat isa, lalong-lalo na ang kaligtasan at yung mahabang buhay na kasiyasya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa kanila, Father. At thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. At salamat, Ama, sa 1,000 warrior angels na nagpo-protect sa bawat isa sa amin, na magtrabaho, magnegosyo, mag-travel, mag-aral. Salamat, Ama, sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo at sa pag-iingat mo sa bawat isa na ituro mo ang bawat isa sa amin na sa tamang tao na kami ay mga blessing, ang favor ay nasa bawat isa sa amin at ang lahat ng aming mai-encounter na mga tao ay isa kaming pagpapala at yung mga mahal namin sa buhay, ganun din na sila ay pagpapala sa bawat isa na kanila mai-encounter at maging ilaw sa bawat isa. In Jesus' name, we love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor is to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God sa mapagpalang umaga po sa ating lahat.